Senior Associate Justice Marvic Yonen ng Korte Suprema. Naniniwala na hindi charter change o pagbabago ng saligang batas 1987 Constitution ang kailangan para daw labanan ang graft in corruption. Aba, ay yan ang mungkahin ng iba eh. Ay di bale, pakinggan po natin ang sinasabi ng justices, veterano or senior associate justice. The idea of charter change is being floated in response to corruption. However, this is not the full solution. In fact, for corruption, it is tangential. We must remember that even if charter change occurs, or whatever form of government our country chooses to adopt, we must anchor ourselves in the role of demanding accountability. Ito ang binigyang Ayan, diin ni Supreme Court talaga Senior iba, ha? Associate Justice Marvic Leonen Tingnan natin. sa nagpapatuloy na strategic planning ng Office of the Ombudsman sa Baguio City. Ani Leonen, hindi ang charter change ang tanging sagot sa problema Talaga? ng korupsyon sa bansa. Bukod anya sa patuloy na panawagan para sa pagkakaroon ng pananagutan, kinakailangan anya na sugpuin ng korupsyon sa anumang sitwasyon o pagkakataon. Kamakailan nagpahayag si Senate President Tito Soto III na handa siyang suportahan ang panawagang Chacha. Ito ay kasunod ng naging desisyon ng Supreme Court na nagpapatibay sa unconstitutionality ng Articles of Impeachment na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Si Leonen ang ponente na naging unanimous decision ng Korte Suprema kung saan nilabag ng impeachment complaint ang 1-year ban na nakasaad sa ilalim ng konstitusyon. Dagdag pa ni Leonen na anuman ang maging political system na meron ng bansa ay magkakaroon ito ng criminal justice system. Higit sa simple anyang pagbabago ng rehimen o charter change ang kakailanganin para sugpuin ang ugat ng problema. For so long as our leaders do it correctly, everyone down are going to follow. In fact, in your charter, there is even a provision there which says you prioritize high-level officers over all the rest, because once the highest office or the highest officers follow the law and have the integrity and do it right, no matter how difficult, everyone below will follow. Binigyang din Yan, tama yun. Pero ganito lang ang tanong ha. Tanong lang ito, Associate Justice Marvic Leonen. Eh paano yung di umano at mukhang totoo korupsyon sa judicial body? Korupsyon kaya mabagal ang justice system sa ating bansa. Korupsyon kaya hindi maramdaman ng pangkaraniwang mamamayan ang katarungan. May korupsyon din po sa judiciary o sa ating mga korte. Ano ba ang mga korte? Metropolitan Trial Court, Regional Trial Court, ayan po yan eh. Court of Tax Appeal, Court of Appeals, di ba? Sandigang Bayan, o even sa Supreme Court, yung iba nagtutuda rin. So pakisagot siguro, mas maganda kung tinalakay ni Justice Leonen, yung korupsyon ay pangkalahatan, hindi lang sa Executive Department, hindi lang sa mga legislator, Congress and Senate, hindi lang sa local official, hindi lang sa mga government owning control corporation, kung hindi yung judicial system, merong yang korupsyon. Alam mo, ako naniniwala kasi na yung pag-amin na mayroong korupsyon ay parte na ng solusyon. Pero kung iniiwasan o hindi binabanggit yung opisina na posibleng may korupsyon, ay hindi yung reforma. Di ba, Justice? Tama yung sinabi mo. Malawak. Mula sa matataas na opisyal, dapat nagsisimula ang kampanya laban sa korupsyon. O edi, simulan natin. Kung mayroong pagdududa sa kataas-taasang hukuman hanggang sa pinakamababang hukuman, ay di dapat reforma rin. Ang charter change ay gustong baguhin, hindi lang naman para sa korupsyon. Kung yung mga gunita, kaya sinabi ni Tito Soto, Senate President, na dapat baguhin ang saligang batas, ay dahil dun sa ang piling ni Soto, sinapawan ng Korte Suprema yung mandato ng Senado na magkaroon ng impeachment trial after matanggap ang article of impeachment laban kay Sara Duterte. At sinabi sa ruling ng Supreme Court, mali ang ginawa ng Kongreso. Sabi naman ng Kongreso, tama ang aming ginawa. Yun po yun. Hindi sa isyu ng korupsyon ang
sinasabi ni Soto. Pero yung paliwanag ni Justice Lonen, parang hindi niya matanggap na sila may pagkakamali o pagkukulang. Ayun ang issue dyan. So, saan tayo maniniwala? Tama ba ang veteranong Associate Justice? Sa kanya sinasabing hindi ang charter change ang solusyon. Ang solusyon daw ay dapat panagutin ang matataas na opisyal. Eh di tama yun. Panagutin ng presidente kung yan ay may kinalaman, panagutin ng Senate President o House Speaker kung may kinalaman, panagutin din ng Supreme Court kung mayroong kinalaman. Lahat. Tama yun. Eh pero kung magtatakipan, magkakampihan, ay yun ho nakakasira. Anyway, yan po ay posisyon ni Justice Lonen. Bahala na kayo kung kayo maniniwala o hindi. Sinasalarawan ko lang po yung trabaho. Kasi yung 3 branches of government, mahalaga yung nagko-coordinate kaysa nagbabanatan. Executive Department, excuse me po, Legislator, both Congress and Senate, at Judicial, under ng Supreme Court. Yun po yung mahalaga eh. Kung magmamalinis ang bawat isa sa kanila, kawawa ang taong bayan. Kung magtatakipan ng katotohanan, kawawa ang taong bayan. Dapat mamamayang Pilipino ang priority na paglingkuran at bigyan ng tamang sistema sa paggawa ng batas, sa pagpapatupad ng batas, at sa implementation ng batas. Dapat nangunguna dyan ang Supreme Court. Pero kung pagdududahan din ang mga nasa korte, ayun ang masakit. So, bago silipin ang ibang bakod, bago silipin ang ibang opisina, siguro yung sariling opisina muna ay tingnan. Malinis ba ang judicial system sa Pilipinas? Yan ang tanong. Malinis ba ang galaw ng mga legislator? Malinis ba ang galaw ng Executive Department? Kayong tatlo ang dapat maging huwaran o sampol para maniwala ang tao kung naaayon sa batas ang inyong mga ginagawa. Huwag ipasa at huwag sisihin sa maliliit na mga tao ang nangyayaring problema sa korupsyon at iba pa. At ang solusyon hindi pwedeng kayo-kayo lang. Malawakan talaga. At ang saligang batas ang isa sa aking personal na paniniwala at opinion na dapat baguhin. At gumawa pa ng mga bagong batas na magbibigay ng mabigat na kaparusahan sa mga corrupt government official. Yan ang solusyon. Pero yung lumihis, ilihis, ayaw aminin ang pagkukulang, hindi yan solusyon. Mr. Justice, pasintabi na lang po. Opinion nyo yan, suggestion nyo yan, pero ako, may sariling opinion. Tsa-tsa pa rin. Ang nakikita kong solusyon, alisin na ang presidential system of government. Gawin ang federal o parliamentary system, may pag-asa tayo sa pagbabago.